Pilipinas, una sa ating mga balita. Inamin ni dating National Capital Region Police Office o NCRPO Chief Retired Lieutenant General Jonel Estomo na nakatanggap ito ng betting station mula sa negosyanteng si Atong Ang na agad rin umanong nahinto matapos ipatigil ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang isabong. Pinabulaanan din ng dating general ang alegasyong miyembro ito ng Alpha Group, kalakip ang isang dokumento na eksklusibo nitong ibinigay sa DZRH. Narito ang exclusive report ni Kyle Bulias. Isang beses lamang nagkita ang gaming tycoon na si Atong Ang at ang dating hepe ng National Capital Region Police Office na si Retired Lieutenant General Jonel Estomo. Matatandaang pareho silang idinadawit ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Sa eksklusibong panayam ng DZRH News, ikinuwento ni Estomo na nakilala niya lang si Ang noong malapit na siyang magretiro bilang general. Kasalukuyang nakaupong Regional Director ng Bicol Regional Police si Estomo noong magdesisyon umano si Ang na palawakin ang operasyon ng kanyang online sabong sa rehiyon. Nag-meet kami, unang-una. Upon your initiative? Yes po. Nag-meet kami, una, para magpasalamat sa kanya dahil napakabuti niyang tao. Tinulungan niya yung region ko, yung Region 5 ko, kasi may foundation nga siya. Marami siyang tulong na binigay sa Region 5. Yun ang unang purpose ko, magpasalamat personally. At the same time, naisip ko na bigyan ng negosyo rin yung mga anak ko. Na actually, aminin ko, nabigyan niya ako ng kaya nagkaroon ako ng 2 betting station sa General Santos City. Yan po totoo. I will not deny na betting station ng sabong. Online sabong. Aminado rin si Estomo na minsan siyang nagsimula ng farming ng manok, ngunit nahinto rin ng ipagbawal ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila nito, iginit ni Estomo na hindi siya naging miyembro ng Alpha Group. Isa umano sa mga requirement para maging miyembro nito ay dapat mayroon kang farm, bagay na wala naman umano si Estomo. Bukod dito, kumuha rin ng sertipikasyon si Estomo sa Pitmaster Foundation Incorporated. Sa dokumentong ipinakita ni Estomo sa DZRH News, sinabi ritong hindi siya naging trustee o officer ng korporasyon at wala siyang kinalaman sa operasyon nito. Si Atong Ang nagsilbing chairman at incorporator ng Pitmaster Foundation. Samantala, sinabi naman ni Estomo na lubha siyang nasaktan sa ginawang pagdawit sa kanyang pangalan. Ani ay sinira lamang ni Patidongan ang pangalang kanyang binuo sa loob ng halos 37 taon. Kung tatanungin anya si Estomo, bagamat hindi umano lubos ang kilala si Ang, mas paniniwalaan niya umano ito kaysa kay Patidongan. Opinyon ko lang ito, unang-una, ito si Alice Totoy kasi para sa akin na ang galing magawa ng kwento. Pati ako dinamay dito. So para sa akin, sino paniniwalaan ko? Mas naniniwala ko kay Atong Ang. Itong si Alice Totoy ito, marami siyang hindi magandang record. Tapos hinira pa yung pangalan ko. Bagamat humingi na anya ng apology kay Estomo si Patidongan, desidido pa rin umano siyang magsampa ng kaso. Matatanda ang sinabi sa DZRH ni Patidongan na kaya niya lamang nabanggit ang pangalan ni Estomo ay dahil lagi niya umano itong naririnig mula kay Atong Ang. Sa huli, suportado anya ni Estomo ang ginagawang investigasyon upang makamit ang hustisya para sa missing sabongeros. Pero giit nito, itigil na dapat ni Patidongan ang pagsisinungaling at sabihin lamang kung ano ang totoo. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.